Hello guys, what's up? Once again, Palaboy OFW here. So for today's vlog mga idol, is viral ngayon ang post ng isang abogado na si Sir Wilfredo Garrido, isang abogado patungkol kay Chloe San Jose. May gusto siyang punahin kay Chloe San Jose. Basahin natin mga idol. Ang sabi dito ni attorney, it's time to deport Chloe San Jose. Gusto niya ipa-deport si Chloe San Jose sa Pilipinas. Ito yung mga rason kung bakit. Ito disclaimer lang, babasahin lang natin tong video na to, tapos magbigay tayo ng reaction konti. Then, yun na yun. Para ito kay Chloe San Jose. Kasi para kasing nagmamagaling to si Chloe San Jose para sa mga mamamayang Pilipino, no, na masyado na apektado yung mga nanay natin dito, tsaka mga tatay natin dito sa Pilipinas. So, basahin lang natin yung gustong pahiwatig ni attorney. If she is indeed an Australian citizen, as she claims to be with an upturned nose, then she is here on a tourist visa. So, dapat tourist visa lang daw yung pinunta dito ni Chloe San Jose papunta sa Pilipinas. Di ba? That means she can't work, which is exactly what she is doing. Claiming that she is not depending on Chloe because she is earning money in her own right, parading her assets on TikTok. Di ba? In various states of undress, those are taxable income. She has appeared on ASAP at least twice. One blame for Typhoon Karina. She must have earned talent piece therefrom. She is also endorsed a skincare product being extensive, covered sashaying in a grand entrance, and undergoing some sort of facial treatment in an ad. Again, that must have earned her and Chloe quite a sum. Ito yung sa beauty clinic ng isang kilalang sikat na beauty clinic dyan sa Pilipinas. So, she has been modeling various kinds of outfits and unmentionables. So, napakarami nun. Without a working visa, she cannot engage in this money-making activities. Ito yung gustong pahiwatig niya attorney kay Chloe San Jose. Kasi nga, Australian citizen to. So, ibig sabihin, nakabisa siya sa Australia. Disclaimer lang, wala man tayo ganong alam sa batas, pero may mga ideas tayo dyan regarding visa. So, syempre dapat mag-comply to si Chloe San Jose sa authorities regarding kung gusto niyang pumunta as tourist or as work yung pagpunta niya sa Pilipinas na. So, tuloy natin. Moreover, she has engaged in public behavior that offends the feelings of the Filipino people. Particularly her treatment of Chloe's mother. Ito yung issue nung kamakailan lang. Yung talunan, pagtatalo nila ni Nanay Angelica at ni Chloe San Jose. This girl doesn't behave like a visitor. She acts like she owns the Philippines. All of the above make her undesirable alien. Ayan yung pahayag ni attorney Garrido. We have been moving heaven and earth to deport Alice Guo to China without success. It will be much easier to deport Chloe San Jose to Australia. So, yun yung pahayag ni attorney Wilfredo Garrido, mga lodi. May punto siya doon. So, sila yung nakakaalam sa mga batas dito. Tayo is ordinaryong mamamayan na may mga idea sa mga ganito. So, dapat mag-comply si Chloe San Jose sa batas ng Pilipinas. Kung yun nga ay gawin ni Chloe San Jose, diba? Yun yung pahayag ni attorney Garrido. So, yun lang mga idol, Palaboy OFW here, Pinoy vloggers in Middle East. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe kay Rapi Sam Steel and Brian Pantanal, mga lodi. So, mabuhay. Kayo mga lodi, anong pahayag niyo dito sa komento ni attorney? Tama ba ito or dapat sundin ni Chloe San Jose ang batas ng Pilipinas regarding sa tourist visa and working visa? So, yun lang mga idol. Thank you.